purihin po ang Panginoon sa malakpak na yan. To God be all the glory. Sige, lahat po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming banal, pinupuri ang aming Ama, pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. We acknowledge your presence, Lord, the presence of the Holy Spirit, na tunay, Panginoon, na kung saan ang iyong presensya ay mayroong pag-ibig, may kagalakan, Panginoon. Kung saan yung presensya, Panginoon, ay mayroong restoration, healing, revival, strength, peace, and joy. Kaya maraming salamat po muli sa oras po ito. I pray, Lord, nabuksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, na anuman po yung mensahe mo sa amin, ito man ay pagtuturo, pagtutubig, Panginoon. Ito man ay pangako, Lord, maraming salamat po. Dahil ang mga salitang ito ay buhay at makapangyarihan at nakapagpapabago sa aming buhay. Dahil nais mo, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay pagpalain. Kami ay mamuhay na masagana at matagumpay. Maraming salamat po. We give you the highest praise, the highest glory, in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon at ako po ay nagpapasalamat sa Lord at ako'y nagagalak. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos na nakakasama sa araw na ito. Na sumamba at magpuri sa Panginoon. And so, buksan po natin ang ating Biblia. Hello po. Hello po. Tayo po ba ay nagagalak? Amen. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. So, ang mensahe po ng Panginoon ay ito po yung sabi nga, the importance of practicing God's law and principles of the kingdom. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Kaya makinig po tayo mabuti. Yan. Kasi ito po ay sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay. So, dito po yung pag-aaralan po natin yung kahalagahan. Di ba, linggo-linggo, araw-araw tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. So sabi nga, ang kahalagahan ng ipinapamuhay, isinasagawa, sinusunod ang salita ng Panginoon. Kasi kahit marami tayong alam na mga salita ng Diyos, marami tayong naririnig na salita ng Diyos, kung hindi natin ito pinapamuhay, kung hindi natin ito sinusunod, wala po tayong mararanasan na pagbabago. Amen. Yan. Kahit sabihin natin, wow, na-bless ako. Wow, na-bless ako sa mensahe ng Panginoon. Hanggang doon lang yung blessing. Hanggang sa bibiglangan. Kasi sabi nga, pag hindi natin ito pre-practice, consistent, araw-araw, na ipinapamuhay ang salita ng Diyos, hindi natin mararanasan. Ang Diyos ba ay sinungaling? Yeah. Ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Sabi nga, ang Diyos, kung ano yung kanyang sinabi, ay kanyang ginagawa. Kung ano yung kanyang ipinangako, ito ay kanyang tinutupad. Siya ay tapat, siya ay makapangyarihang Diyos, na kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Amen. So, sabi nga dito po, pag-aaralan po natin yung mga batas. Dapat alam po natin yung mga batas. Dahil, sabi nga, kahit alam natin ang mga batas ng Diyos, kung hindi natin alam ang mga batas at prinsipyo ng salita ng Diyos, ay wala po tayong mag-isa sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kasi ang sabi nga, ang Biblia ay salita ng Diyos. Pakinggan po natin, sabi nga, na saan natin makikita o mababasa ang mga batas at prinsipyo ng salita ng Panginoon? Sa Bible. Ang Biblia po ay, ito po ay salita ng Diyos. Ito ay written word ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga, pag binabasa natin ang Biblia,
yan, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Amen. Pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, yung nababasa mong salita, yan ay patungkol sa akin, patungkol sa iyo. Amen. Yan, hindi po yung, ito ay, itong salitang ito ay para kay Renz, kasi meron siyang galit sa kanyang puso na sinasabi ng Biblia, ay patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Yan, para sa kanya yun. Yan, hindi. Yan, kaya katulad ngayon, ngayong araw na ito, ang mensaheng ito ay personal na para sa bawat isa. Amen. Hindi para sa iyong katabi. Amen. Yan, kaya sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yan, kaya tuwing tayo nagbabasa, sabi nga, anuman yung ipinapahayag na salita ng Diyos sa atin, kung ito man ay pagtutuwid, tanggapin po natin. Yan, huwag tayong mamimili. Ay, hindi para sa akin ito. Ay, ayaw ko lang basahin ito. Ito lang ang gusto kong basahin kasi sinasabi niya, pagpapalain niya ako, hindi ako pagkukulangin. Ayaw ko nito kasi siyempre siya naman yung nagkasala. Siya yung lagi na lang na iniintindi. Yan. Sabi ng salita mo, ibigin mo ang kaaway mo, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Eh Lord, huwag na tayong mga tuwiran. Ano po? Yan. Kaya pag tayo ay nagbabasa, sabi nga, ito ay para sa akin. Pag mayroong pagtutuwid, Lord, hindi ko po kayang gawin. Pero, dahil sa sinabi mo kami noon, dahil sa gusto mo na ako ay may tuwid, dahil sa gusto mo na ako ay mabago, tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo yung galit, alisin mo yung sama ng loob. Makikita po natin, mga kapatid, mararanasan natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan. Kasi sabi nga, ang Biblia, ang author ng Biblia ay ang Diyos mismo, the Holy Spirit. Yan. Kaya huwag po natin isa ay Biblia, yung Biblia, yan ay iba. Kasi sabi nga, ang Biblia ay, ang Word of God ay siya yung Diyos mismo. Yan. Sabi nga doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ito po ay Diyos. Ito po ay salita ng Diyos para sa ating lahat. Yan. So tingnan po natin, sabi nga, ang mga batas at prinsipyo ng Diyos ay ito po ay nagbibigay ng guidelines and teaching. Yan, ito po yung nagtuturo sa atin. Ito po yung pumapatnubay sa atin. Diba? Sabi doon sa Psalms 105, sabi doon, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sabi niya, ang salita mo, O Diyos, ay ilaw sa aking daraanan, tanglaw sa aking tinatahak na daan. Yan. So maliwanag po yun. Kaya, sabi nga, huwag po natin baliwalahin. Pag tayo po ay, pag tayo po ay nakikinig, nag-aaral, meron tayo mga Bible study, dapat nakapokus po tayo. Dahil yung salitang ito, Lord, ito po yung salita mo sa atin sa araw na ito. Huwag po natin babaliwalain. Kundi, sabi nga, ituon po natin yung ating, yung ating puso, yung ating isipan sa salita ng Diyos. Huwag po tayong pipigit. Hello? Kaya ang sabi dito, ang salita sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagkatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa liong gawain, at pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay. Maliwanag po, na sabi nga ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, God-breathed. Ito ay galing sa puso ng Diyos. Kaya pag pinasa mo ang salitang ito, pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nawawala ng pag-asa, di ba ka? Pag pinasa natin, salamat Lord. Salamat Panginoon dahil sinabi mo sa iyong salita, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Salamat Panginoon dahil mayroong pag-asa na ipagkatiwala ko ang lahat ng aking kabalisahan at ikaw ang tutugtog sa akin. Lord, gusto ko po yun. May salita ang Panginoon. Salamat Lord dahil wala akong ibibili. Yan, wala akong ibibili
Pero sinabi ng Panginoon na kung ikaw ay malugod sa akin, na pag ako ay namumuhay ayon sa iyong mga salita, pag ako ay namumuhay sa prinsipyo mo ng salita ng Diyos, ano sabi? Delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Amen? Yun po yung susi, na pag mayroon po tayong dinidesire, yan, hindi po yung sabi nga, ay kailangan ko mag-overtime na mag-overtime para ako'y makaipon, para makuha ko yung gusto ko. Yan, overtime ng overtime, wala na tayong oras sa Panginoon, wala na tayong oras sa pagbabasa. Hindi ka pa nakaipon, lalong nababaon sa utang. Lalong nababaon sa, sabi nga, sa pangangailangan. Yan, pero simple lang. Pero sabi nga, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga, pag nabigyan natin ng kaluhuran ng Diyos, pag pinapamuhay natin consistently ang mga batas at prinsipyo, nilalakaran natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos, walang mahirap sa Panginoon. Kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat, maging ang mga imposible. Kahit sabihin ng doktor, ay wala nang pag-asa yan. Yan, sa Diyos, walang imposible. Kayang-kaya niyang pagalingin, kahit yung sabi nga, terminal cancer, kayang-kaya ang pagalingin ng Panginoon. Kahit yung terminal na, sabi nga, terminal na sa bulsa o sa wallet. Yan, ibig sabihin, yung walang-wala. Yan, wala ka lang talagang limas. Yung wallet mo, ay mayroong mababayaran ng kuryente, mayroong kang sabi nga, Shopee. Meron mababayaran ng kuryente, tubig, pangbabaon sa school, ay wala. Alam mo, nakaranan natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo kung anong prinsipyo? Ang salita ng Diyos, kung para matugunan yung pangailangan natin. Sabi, sino po nakakaalam? Yan. Sino nakakaalam? Yan, magbigay po ng prinsipyo ng salita ng Diyos para matugunan ang lahat ng ating pangailangan. Sabi po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po mga kapatid, ito po sinishare ko sa inyo ay tunay na naranasan ko po sa aming buhay. Yan, sabi nga, nagkasakit yung tatay nila Ryan, naubos lahat, na tuyuan yung aming bangko, lahat, ubos. Nung mamatay siya, ay sabi ko nga, 200 pesos lang ang natitira sa wallet ko. Wala akong pambili ng kabaho, walang pambili ng ano tawag doon, paglilibingan. Yan, pero tapat ang Diyos. Kasi sabi ko, Lord, nilalakaran ko itong salita mo. Sabi mo, iniwan namin yung trabaho namin. Tag-full time kami sa iyo. Yan. Ito yung salita mo, Panginoon. Ito yung sinabi ko sa Lord noon. Nung kailangan ko bumili ng kabaho, kailangan ko ng pambili ng pagkain, pambili ng paglibingan. Nung kailangan ko yun, sabi ko, Lord, sabi mo po sa iyong salita, tapat ka. Kami ay namumuhay sa katwiran. Seek ye first, inuuna namin ang kaharian ng Diyos. Pumunta kami dito sa piso na walang kakilala. Pumunta kami na walang kamag-anak, Panginoon. Pero sinabi mo na kami ay pumunta dito, kaya inuna po namin, Panginoon. Inuuna namin ang iyong kaharian at namumuhay kami sa iyong katwiran. Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Ano po mga kapatid? To God be all the glory. Yan, marami pong ginamit ng Diyos. Maraming nagbukas sa provision ng Panginoon. Yung unang nagsabi sa akin, bakit hindi ka nagsabi sa akin, wala ka palang pambili ng kabaho? Ito, $1,000. Sabi ko, wow, sabi ko gano'n, okay na yan. Sabi ko, okay na yan. Sabi niya, sige, bumili ka ng kabaho. Sabi ko, pumunta kami, bumili ng kabaho. Tapos sumamili ng pagkain, siyempre, naipalit ko na yung malaki pa ang, malaki pa ang palit. Yan. So, sabi ko, bumili ka ng mga ganito-ganito, sabi nung ginamit ng Panginoon. Sabi ko, siyempre, babayaran ko, nasa akin na yung pera. Sabi niya, huwag mo nang galawin yan, ako lang magbabayad. Wow, talagang grabe si Lord. Kaya, sabi nga,
lakaran lang natin mga kapatid. Kung ano yung sinasabi ng Lord sa'yo na gawin mo, na mayroong pinag-uutos, gawin mo. At mayroong, sabi nga, mayroong kalakip na pangako ng Diyos. Kasi kung yung pangako lamang ng Panginoon ang ating kiniklaim, yan, pero hindi natin ginagawa yung pinapagawa niya, hindi tayo namumuhay sa katwiran. Sabi nga, hindi natin inuuna ang kahargan ng Diyos kahit maglulupasay ka dyan, kahit magpasting ka pa dyan. Yan. Sabi nga, ang susi para, sabi nga, tayo ay maganap yung pangako ng Panginoon. Lakaran ang mga pinag-uutos at prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kaya maliwanag po dito, sabi nga, ang Biblia ito ay nagtuturo sa atin sa tamang pamumuhay. Ito ang nagtuturo sa atin sa katotohanan. Ito ang nagsasakayos sa buhay natin. Kaya pag yung gusto mo kong malaman kung anong klaseng pamumuhay ang Kristiyano, mababasa po natin yan. Dito po sa salita ng Diyos. Habang nagbabasa ka, sinasabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay, sabi niya, ang nagbibigay ay lalong pinagpapala ng Diyos. Ang nagtatanim ng marami ay naghahani ng marami. Yan. Alam ng Panginoon ay, kung tayo ay nagtatanim ng kakarampot, yan, alam niyo yung kakarampot? Kukunti. Kaya sabi nga, pag nagtanim ka ng marami, tiyak, mag-aani ka ng marami. Pero pag nag-aani ka ng konti at nagpapasting ka, Lord, pagpalain mo ng ganito, ganyan. Yan, huwag kang umasa kasi kukunti yung itinanim mo. Amen. Ano ba yung prinsipyo na nasalita ng Diyos para sabi nga tayo ay pagpalain? Yung pag-iika po, parang nababago yata yung aking yung pag-iika po. Yan. Tayo po ba ay nag-iika po? Maliwanag po yun mga kapatid. Yan. Kapag tayo ay tapat, yung nasa Malakay. Yan. Sino nakakaalam yun? Amen. Sino nakaka-memorize yun? Amen. Hindi man memorize pero alam sa puso. O magkano yung binibigay doon, yung sinasabi? Huwag ka magsasalita, Tito Bin, at alam ko alam mo na yun. Ayan. Yan, maliwanag po yun. Yun po yung mga nilalakaran po prinsipyo ng salita ng Diyos. Yan. Sabi nga, pag tayo ay nagbigay ng yung ika-10 bahagi, consistent yun ha, consistent. Ibig sabihin, tuwing sahod, inuuna mo, isinisabay mo yung 10%. Kung ang kinikita mo araw-araw ay 50 pesos, 5 piso yun. 5 piso tatabi mo yan araw-araw at naipon hanggang linggo. Yan. Kasi sabi nga, ang prinsipyo ng salita ng Diyos, ang pagbibigay ng ating ikapo ay dapat inuuna natin siya. Yan, hindi yung, ay, walang sobra. Ay, sa kanila, utang muna, Lord. Kasi ako'y magbabayad ng kuryente, ako'y bibili ng bigas, tapos yung aking estudyante ay kulang. Pwede ba, Lord? Pwede hindi ka naman ako. Dudublihin ko sa 1 linggo. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. Dapat yun yung priority natin. Yan. Pag kumita ka ng 100, itabi mo na. O, ito yung aking price. Yung hindi masusungkit. Makukuha lang pag yung linggo. Yung hindi makukutan. Ano? Yan. Kasi maliwanag, sabi niya, ibigay natin buong-buo ang ating ikapo upang matugunan ang aking templo. At sabi niya doon, subukan ninyo, kundi bubuksan ko ang mga durungawan ng kalangitan. Alam niyo ba yung mga marami? Ano pa ang kailangan mo? Kagalingan, pinansyal, pambayad ng kuryente, pambayad sa school, mga durungawan ng kalangitan. Kapayapaan, kalusugan, lahat yun. Yan, lahat yun ay, yun yung isang susi para matugunan ang lahat ng aming pangangailangan. At alam niyo po mga kapatid, sabi nga, ito ay isang pinag-uutos ng Diyos. Yan, huwag nating baliwalahin. Kasi sabi nga, pag tayo ay, sabi nga, nagbibigay, anong sabi?
hindi tayo padadalhan ng salot. Yan. Iniingatan ng Lord yung ating mga pinagkakakitaan. Pinagpapala, ini-increasean ng Lord yung ating mga pinagkakakitaan. Yan. Kasi sabi na ang Diyos ay tapat, makapangyarihan. Lakaran po natin mga kapatid. Itong araw na ito, kung hindi natin ginagawa, gawin na natin. At makikita natin. Makikita natin yung, sabi niya, yung epekto, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Masasabi ko, wow, inalis ako sa trabaho ko, yun pala ang mayroong ipapalit ng Lord ng mas higit. Kaya pag tayo inalis sa ating trabaho, tayo malungkot. Yan, sabi nga, all things work together for good to them who love God according to His purpose. Pag mayroong dumarating sa ating buhay, akala natin ito ay mahirap, ito ay nalulungkot tayo, nasasaktan tayo. Pero lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, lumalakad ka sa prinsipyo ng salita ng wala tayong dapat ikabahala. Kasi yun ay trials lang yun. Tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka katatag, kung gaano ka kasigasig sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon kung ikaw baga ay magpapatuloy o titigil na. At yun ang mga ginagamit ng kaaway upang hadlangan ka sa paglago sa iyong paglilingkod. Yun ang ginagawa ng kaaway para sabi nga, hindi ka makapagpatuloy, hindi mo maranasan yung katagumpayan at masaganang pagpapala ng Diyos. Kaya titingnan po natin, ano man yung pinagdadaanan natin. Itong pinagdadaanan ba natin na ito ay trials na katulad ni Hope? Di ba ka? Si Hope. Alam niyo si Hope? Yan, siya ay sabi nga, tapat na tao, tapat na naglilingkod sa Diyos, pero dumanas ng matinding kahirapan sa buhay. Sabi nga, nawala yung kanyang ari-arian, isinumpa ng kanyang mga kagitiliwan ng kanyang mga kaibigan. Sabi nga, pinersecute ng kanyang asawa na dapat yun ay kakampi niya. Diba, sabi niya, yung asawa niya, nung nakaparanas na sabi nga, nagkasakit si Hope, namatay yung kanyang mga anak, tinakaw yung kanyang mga hayop. Anong nangyari? Sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Na dapat yun ay kakampi niya. Pero matindi yung kanyang pinagdaanan. Subalit na napili si Hope. Yan, sabi nga, bakit? Sasambahin lang ba ang Diyos pag mayroon ka? Bakit sasambahin ba lang natin ang Diyos para pag tayo ay pinagpapalat? Sabi nga, hindi man tayo pagpalain ng Diyos, sasambahin natin siya. Kaya sabi ni Haring David, pupurihin mo ang Diyos ng walang hukay. At alam niyo kung anong nangyari? Pagkatapos ng testing na yon, sabi nga, ibinalik yung makinis na kubis. Wow, grabe. Ibinalik yung kanyang nagkaroon siya ng mga magaganda at guwapong mga anak. Yan. Ano pa? Sabi niya, ibinalik ng doble yung mga, sabi nga, kayamanan niyang nawala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayang ginawa ng Diyos ay doon. Kayang gawin ng Diyos sa atin. Dahil siya yung Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanman. Marami po dito sa Biblia, mga kapatid, na sabi nga, dumanas ng matinding mga kahirapan, ng mga testing. Si Joseph, yan, matindi yan. Ang kanyang naranasan, basahin niyo sa Biblia. Si Joseph, sabi nga, inaway ng kanyang mga kapatid, ibinagpili, yan, naging katulong, at tawag dito, siya ay sinabihan pa siya rapist. Yan. Di ba gan? At siya ay ikinulong, pero tingnan natin, yung plano at kalooban ng Lord kay Joseph, na sabi nagkaroon ng pangitain ng Panginoon sa kanya, na sabi nga, ang kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya, at kasama ang tatay, at siya lamang, sabi nga, yung mga palay na sabi nga, nakabandel na yun ay natumba lahat at siya lang. Yan, pinakita sa kanya ng Diyos yung plano ni Joseph.
At alam niyo po yung nangyari, yung lahat ng kanyang pagdaanan, nanatili siyang tapat, namuhay sa kalooban ng Diyos. Namuhay sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Anong nangyari? Isang araw, siya ay inalis doon sa kulungan at binigisan. At siya ay naging gobernador. Hallelujah! Tagapag-ingat ng yaman ng Ehipto. Amen! Gusto ba natin yun? Tagapag-ingat ng yaman ng Diyos. Yan. Tagapag-ingat ng yaman. Siyempre, pag tayo ay tagapag-ingat ng yaman ng Diyos, tayo ang unang makikinaban. Kumbaga sa pagkain ay mainit pa na kanin, mainit pa na sabaw. Hindi bahaw. Amen? So, lakaran natin. Sabi nga, ang salita ng Diyos, laktawan mo na lang yung iba. Ang salita ng Diyos, sabi nga, mahalaga dahil, sabi niya, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasad doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po, sino po yung nagbabasa araw-araw? Amen. Yan. Sigurado. Mga kabataan. Yan. Kaya sabi nga, dapat ito ay hindi lamang natin binabasa, kundi ito ay pinagbubulay-bulayan natin. Yan. Sabi, Lord, ano po yung nais mo na iparating sa akin? Ano po yung tinuturo mo sa akin? Ano po yung pangako mo po, Panginoon, sa iyong mga salita? Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi sa pagmamadali. Hindi yung masabi lang na nagbasa tayo. Dapat ito ay, sabi nga, pinagbulay-bulayan at kinakatas natin yung sustansya. Yung sinasabi, wow, marami siguro. Praise God. Talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Amen. Kaya sabi din doon sa aklat ng Hebro, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kaswasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya sabi nga, ang salita ng Diyos ay alive, buhay. Yan, hindi katulad ng ibang libro na babasahin. Yan, kundi sabi nga, pag binasa mo ito ay, sabi nga, nagbibigay buhay. Ito ay nagbibigay pag-asa. Na pag ikaw ay umiiyak, nalulungkot, ito ay nagbibigay ng kaaliwan. Ang salita ng Diyos ay buhay na nagpapagaling sa ating mga kasakitan, spiritual, emotional. Hello! Kaya napakahalaga, huwag natin baliwalahin ang salita ng Panginoon at lakaran natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Huwag tayong matakot. Pag sinabi niya, sinabi ng Panginoon, unahin mo muna ito, anak, ay marami kang mga overtime, marami kang nagsabi na mag-part-time. Sa halimbawa, araw ng linggo, Biyernes, Sabado, ang daming tumawag sa iyo, mag-part-time ka sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Kikita ka ng 5,000. Yan, anong uunahin mo? Yan, yung 5,000 na yan ay pansamantala lamang. Pero pag inuna mo ang Panginoon, wag po mo naman, ay linggo po yun. Yun ay araw ng aking pagsamba. Yun ay araw ng pasasalamat ko sa Panginoon. Yun ang araw na pagpupuri ko sa Diyos. Yan. Hindi ka nang hinayang doon sa mga part-time mo na yan. Pakikita mo. Higit pa sa iyong iniisip. Higit pa sa iyong hinihiling ang ibibigay ng Diyos. Amen. Kung kikita ka ng 5,000 at ang pangangailangan mo ay 10,000, bibigay ng Diyos na higit pa. Amen. Amen. Meron pang panghinasal. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ito ay mga lecture na lang. Sabi ko nga, noong mga nakarang taon, kasi naglalakad kami doon sa papunta doon sa Hawaii. So, nandito sa aking puso, yung magkaroon kami ng tricycle. So, ang ginawa ko, nag-iipon din ako ng pambili ng tricycle.
sabi ko, pagdating ng pwede nang magkaroon ng lisensya si Isaac, ay bibili kami ng tricycle. Pero pinag-pray ko, Lord, alam ko, Panginoon, na kulang man ang itong aking ibili. Dahil nag-iipon kami. At kaya ko din ng, anong tawag doon, ng utang ng bulugan. Yan. So, yung time na yun, alam nyo, nung mag-21 si Isaac, month of October, sabi ko, Isaac, tayo bibili na ng tricycle. Pero kulang pa talaga. Yan. Mag-ano pa ng lisensya. Alam niyo po, dumating po yung isang tao na ginamit. Sabi niya sa akin, sis, ilang taon na si Isaac? Sabi ko, ay mag-21 na sis. Ay, ano ba siya? Sabi niya gano'n, pwede nang kumuha ng lisensya. Kasi sabi niya gano'n, gusto ko siyang bilhan ng tricycle. Sabi ko, tingnan mo, sabi ko pala, yun yung plano namin. Yan. Kaya sabi, gusto ko siyang bilhan ng tricycle. Sabi ko, wow, praise God. Kaya gumagamit ang Diyos. Yan. Kaya talagang lakaran lang natin ang salita ng Panginoon. Okay? Yan. Sige, ganyanin mo lang ako, Kuya Ryan, pagtapos na. At pwede ko lang putulin ito. Kaya minsan kasi ay, kahit meron akong ginawang outline, ay nababago. Kasi alam ng Lord kung ano yung pangailangan natin. Nasusundan niyo ba? Yan. Kaya sa araw na ito, huwag naman. Simulan na ninyo kung ano yung narinig ninyo na pinapagawa ng Lord. Huwag niyo ipagpabukas. Saka na Lord, titignan mo na yung puso ko. Kung kaya ko. Yan. Titignan ko muna ang Panginoon yung aking financial. Kung kaya ko nang magbigay ng tithes. Kung kaya ko nang mag-love gift. Yan. Huwag na. Ngayon na. Amen. Amen. Marami akong mga karanasan, mga kapatid. Yan. At hindi lang ang tricycle. Last month, yan. Nung last month, nung mga nakarang taon pa, at nung tayo nagsama-sama ulit yung nila meds, sabi na Isaac, nanay, pag-uwi namin, nanay, hindi ako pupunta bila ate hanggat wala tayong sasakyan na 4 wheels. Yan. Kaya nung nagkaroon ng taon na ito, sabi niya, hindi tayo pupunta nanay kasi wala tayong 4 wheels. Yan ang kanyang banggit. Sabi ko, hindi, magkakaroon tayo niyan. Lagi ko sinasabi, magkakaroon tayo niyan. So, nung last month, ay kahit din yung pagpunta namin ng Tarlac, sabi niya sa akin, kasi nag-bus kami, sabi niya sa akin, ang pauwi kami. Ang dami-dami namin bakto, sakit ng balikat, ang layo ng nilakad namin. Sabi niya, nanay, sabi niya gano'n, ito na yung last natin na sakay sa bus. Yan. Kaya napakahalaga yung declaration. Yan, huwag hindi ka rin. Yan, yung kahit yung declaration kasi meron ka pangyarihan ng declaration. Kuya Renz. Yan, napay makakapagtapos, Lord. Amen. Yan, yung i-declare natin. Yan, so, nung last month, may anniversary dito sa Bacoor, yung Mother Church namin. Pumunta kami taon-taon. So, sabi ko napakalaki yung aming sinisita na van, 14,000 yun. So, sabi ko gano'n napakamahal. Kami, ano na lang, mag-commute. Kasama ko mga pastor. Pero yung, ano ko, yung sa puso ko na mag-commute, parang hindi ako masaya. Kasi sabi ko, mahirap mag-commute. Pero gusto ko makatipid. Yan. Yun sa akin lang. Tapos nung ano na, alam niyo po, alam talaga rin ang design ng puso namin. Makalipas na isang linggo, meron nag-alok sa amin ng sasakyan ng kapitbahay. Yung parang ano lang, sabi nga na Isaac lang, Nay, sabi parang lang tayo pumunta sa ukay-ukay, tapos bumili na tayo. Kasi, konting conversation lang namin, o sige, bigay mo na lang ganito. Ay, hindi po. Ay, sabihin mo na ano, pintahan ng Magninang, 270. Ay, hindi po talaga bunso. Eh, nakita namin yung totoong may-ari. Yan. Punta kami ng palengke, nakita namin yung totoong may-ari. Yung kapatid niya, sabi niya, binibigyan ko pala yan, po. Ay, magkano? Ay, 270 kuya, pero bigay ko na lang sa inyo ng 260. So, agad-agad ngayon, nag-close din kami.
tinignan muna, tapos din ako. Napakabilis. Kahit wala akong hawak na pera, mga kapatid, pero ayaw kong umuta. Kumbaga, ayaw ko yung bulugan. Yung time na yun ay 60 pesos lang. Ay, 60,000 lang ang nasa ipon kong pang sasakyan. Nag-iipon din kami ng pang sasakyan. Nag-aalkansya. Yan. So, nung time na yun, nakapag-deal na kami. Yan. So, pinakusap ko yung kapatid ko. Sabi ko lang sa kanya, na alam ko yun yung ginamit ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, merong sasakyan na pinagbibigay dito. Sabi niya, aanin ko ang sasakyan. Sabi ko, hindi kami. Kailangan namin. Kailangan namin pumunta sa Tarlac, sa gawain. Ngayon? Ay, pwedeng, makahiram ng pagbili. Sabi niya, magkano? Sabi ko, 200 lang. Yan. So, agad-agad, sabi niya gano'n, sige, pumunta ka dito. Yan. Kaya, gano'n lang yun. Pag ang Diyos ay kumilos sa isang tao, walang malihan. Amen. Di ba? Kaya, praise God, to God be all the glory. Yan. Kaya sabi ko kayo, ipapakilala namin na sa mga ate, sa mga kuya niya, akala nila girlfriend. Pupunta kami dyan at mayroong ipapakilala si Isaac. Siyempre, welcome to the family. Si Blessing, yung Luigo. So, ganun po yan, mga kapatid. Basta lakaran natin. Yung sabi nga, ang mga batas at prinsipyo ng salita ng Diyos. Sana meron pa akong 5 minutes, kuya? Sige. Tuloy lang po. Yan, sige. Ano pa naman? Kahit pagkakalauna po. Hindi naman, hindi. Mayroon tayo nakukuhan. Kasi kahit tayo ay, sabi nga, kahit tayo ay nag-bless, amen, praise God, magkakaroon din ako niya. Pero pag hindi natin nilakaran, ang mga batas at prinsipyo ng salita, patuloy tayong nananatili sa dati nating pamumuhay, walang mangyayari. Yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito ay binuksan niya sa atin kung paano tayo mabuhay na sabi na matagumpay, masagana at pinagpapala. Yan. Hindi yung sabi nga ay yung hirap ba sa trabaho. Yan. Yung hirap na kumita ng pera. Laging kapos, laging wala, laging ang takbo ay utang. Yan. Hindi yun kalooban ng Diyos. Kaya tinuturo niya kung paano po yung mamuhay na masagana. Sabi nga, nagkakaroon ng kapangyarihan yung pangako ng Diyos. Yan. Marami tayong alam na pangako ng Diyos. Yun ay makiklaim lang natin kung, sabi nga, nilalakaran natin ang mga batas at prinsipyo ng salita ng Panginoon. Sabi nga, ang nagbibigay ng marami ay tatanggap ng marami. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Alam niyo po nung, kailan ba yun noon? Meron akong case. Kasi ako yung bawsi din. Bawsi. Yung sa mga asawa na pinaaway ng asawang lalaki. So, mayroon akong isang case na punta ko sa bahay nila at mayroong bata, yung anak niya ay humingi ng pera. So, binigyan ko siya ng 50. O, pambili mo ng paborita. So, kinabukasan ulit, meron akong isang ulit na case na sinamahan ko naman sa munisipyo at siya naman ay inabuso. So, binigyan ko ulit ng 50 o pamerienda ang sabi. Alam niyo po, agad-agad, nung pag-uwi ko ng bahay, ay nakatanggap ako ng 3,000. Ay sabi ko, wow, grabe. 100 lang yun. Sabi nung gano'n, pero 3,000. Alam ni Lord yung pangangailangan ko. Higit pa doon yung sinasabi ko na, higit pa doon ang ibibigay ng Lord. Doon sa pangangailangan mo, mayroon pang alam na yun, pag-shopping. Huwag unahin ha, ay shopping. Kasi sabi nga, binibigay ng Lord yung ating pangangailangan araw-araw. Hindi yung mga desire. Yung desire natin, ang prinsipyo doon ay, sabi nga, magbigay ka, bigyan mo ang kaluguran ng Panginoon. Yan. Sabi nga, maglingkod ka. Yan. Di ba may prinsipyo din ang salita ng Panginoon? Sabi doon sa John 15:7,
sabi doon, na yung kung ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos, ask what you wish, and it shall be given unto you. Yan. Sabi nga, kung ang salita ng Diyos ay pinapamuhay natin, hingiin natin kung anong gusto natin. Yan. Kailangan gawin natin yun. Yung, sabi nga, yung prinsipyo, yung pinag-uutos ng Diyos. Walang mahirap ang utos. Yan. Talagang, walang, sabi nga, yung awitin, rumaragas ang pagpapala. Ang ipagkakaloob ng Diyos. Amen? So sabi nga, dito po sa Biblia ay mayroon pong mga, sabi nga, different laws. Ito po yung sinasabi na moral law. Ito po yung Ten Commandments. At mayroon po yung civil law. Ito po yung mga batas na, yung mga pagkakutang. At mayroon po yung sinasabi na, anong tawag dito, yung spiritual. Yung sa spiritual, yung sinasabi doon, yung ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Yan. So, ito po yung anuhin lang natin at mamaya magtatapos na tayo. Yan, napakahalaga ito. Ito po yung sinasabi ng moral law, ito pong Ten Commandments. Sino pong nakakaalam? Yan. Kasi pag hindi natin alam, sigurado na hindi natin masusunod. Kasi dito sa Ten Commandments, mayroon yung pinag-uutos ng Diyos at mayroon din yung pinapagawa ng Diyos. Mayroong pinag-uutos ng Diyos na hindi natin dapat gawin at mayroong pinag-uutos ng Diyos na dapat natin gawin. Hello? Yan. So, ang sabi po dito sa aklat po ng Deuteronomy. Yan. Yan. Dito po sa Exodus, chapter 20, verse 1 to 7, at saka Deuteronomy, chapter 5, verse 6, 21. Binibilisan po talaga. Kasi kakapusin tayo sa oras. Pero nasusundan niyo naman ako, mga kapatid. Alam ko na ang Holy Spirit ay siyang patuloy na magpapaliwanag sa bawat isa sa atin. Nakikita ko yung mga pumipikit. Nakikita ko rin yung mga kabataan na nagtinikap. Nakikita tayo ng Lord. Yan. So, ang una, worship only God. Yan. Hello! Dapat sabi nga, ang Panginoon lamang ang dapat natin sambahin. Yan. Wala lang iba. Siya yung, sabi nga, siya yung first love natin, hindi yung asawa. Kaya yung may mga asawa dyan, yan, pag sinabi ni Ryan na ang first love ko ay si Lord, hindi ikaw, Juliet. Yan. Pangalawa lang ang asawang babae. Ganon din sa asawang babae, dapat si Lord. Yan. Ang first love natin at siya lamang yung dapat natin sambahin. At maliwanag yung sinasabi ng salita ng Panginoon na sabi nga na hindi tayo pwede na maglingkod sa dalawa. Yan. Sabi niya, kapupukutan natin yung isa at mamahalin natin ang isa. Paglilingkuran natin ang isa at sabi nga, hindi natin paglilingkuran yung isa. Kaya ang sabi po sa aklat po ng Joshua, chapter 24, ito po yung sinabi po ng Panginoon sa mga Israelita na nakita po nila kung paano sila pinagpala ng Diyos, kung paano sila pinag-ingatan, at ang sabi pa nga po doon, na pati yung kanilang mga bahay na hindi kanila ay tinirahan nila, binigay sa kanila ng Diyos. At pati yung mga tanim nila na hindi sila ang nagtanim, ay pinaani sa kanila ng Diyos. So nakita nila yung kabutihan at masaganang pagpapala ng Diyos. Kaya ito rin yung isang inutos ng Panginoon sa kanila. Nasabi nila, alisin nyo lahat ng mga Diyos-Diyosan. Kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Diyos-Diyosan nga ay. Hello? Diyos-Diyosan nga ay, hindi totoong Diyos. Kaya sabi niya, sabi ng Panginoon, alisin nyo lahat ng mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo. Sabi niya ganon. O sige, sabi niya ganon. Mamili kayo. Sino ang inyong sasambahin? Ang mga Diyos-Diyosan ni Baal o ang Diyos? Yan. Kasi hindi nga pwede na dalawa yung, sabi nga, dalawa yung Diyos natin sa puso natin.
Kaya sabi po ni Joshua, sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Kaya, praise God, to God be all the glory, ang mga Siyat family. Yun po yung aming bunga. Verse nang kami ay kinasabi. As for me and my house, we will serve. Kakantahin ko sana, kaya lang, wala naman yung aking kapartner. Parang marunong kumanta rin. Yan. So, sabi nga, as for me and my house, we will serve. Dapat ganun tayo mga kapatid. Yan. Madadala natin yung ating mga magulang, yung ating mga lola, yung ating mga asawa at mga anak. At makikita niyo po, pag ang sambahayan ay naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos, ando doon mararanasan yung kapayapaan, kasaganaan. Yan, hindi maaalis yung minsan, merong hindi magkakasunduan, pero hindi na uuwi sa hiwalayan. Amen. Yan. Kundi sabi nga, sambahin lamang natin ang ating Diyos. Hindi tayo makapaglingkod. Hindi po yung nandito tayo tapos yung busy natin. Tagal na ng pastora, may labanan ako doon sa yan. Kaya dapat nakapokus, hindi lamang yung nandito nga yung paa natin, pero yung puso't isipan natin ay nasa labas. Anong sabi ng salita naman? Sinasamba niyo ako, inaawitan ninyo ako, pero hanggang bibig lang. Malayo ang inyong puso. Kaya sabi nga, sambahin natin ang ating Diyos ng espiritu at katotohanan. Sambahin natin, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Yeah. Ano yung motibo natin pagpunta dito? Tinitingnan ni Lord. Yan. Kung ano yung motibo natin. Yung motibo ba natin na pagpunta dito ay magbigay, papuri, pasasalamat sa Diyos. Praise God. Nakakatiyak tayo na pag-uwi natin, dala-dala natin yung masaganang pagpapala ng Diyos. Pero yung pag-uwi natin dito na parang ritual ang makita lang ni Pastor, makita ni Sister, o makita si Sister, makita yung Amen. So, dapat, sabi nga, sambahin lang natin ang ating Diyos. Sambahin natin siya sa Spirit at katotohanan. Yung pangalawa, make no idols. Ito yung kinahulugan ng Diyos. Yung tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi nga doon sa Exodus, yung mga gawang kahoy. Yan ako rin noon. Sinasamba ko yan. Pero nung binuksan ng yung katuhan, kung nga, sabi ko gano'n, punas doon, punas dyan. Ginagawa ko din po yun pala ay wala din kami. Kundi sabi nga, huwag tayong gagawa na anumang at sasamba na anumang uri ng larawan. Yan. Ang Diyos po natin ay merong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan. Wala nang karagdagan dito. Pag ang Diyos na sinasamba natin ay sumubra dito. Yan. May ina, may tatay. Yan. Wala tayo sa katotohanan. Dapat God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Meron tayong isang Diyos na mayroong tatlong person. At mayroong purpose ng Diyos. Kung bakit. Yan. Tanungin nyo na lang kay Pastor Ryan. Masusunod. Pastor, ano po yung purpose kung bakit nagtatlong persona ng Diyos? Kasi kung talakayin natin, abutin natin tayo ng paghapon. So, yun ang tatandaan natin. At pagdadalawa lang naman, pagkakapagay lang, hindi rin pwede. Di ba mayroong mga, hindi nila kinikilala na si Jesus ay God. Hindi nila kinikilala ang Holy Spirit ay God. Yan. Pero pag binasa natin ang Biblia, yan, meron silang pare-parehas na characteristic. Kaya sila nagtatlong persona kasi may purpose ng bawat isa. Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, 100% na tao, para, sabi nga, magbayad ng ating kasalanan. Para siya yung pinako doon, para
kayo at ako ay hindi na ipapako. Amen. Amen. Siya yung tinanggap niya yung kaparasahan. Kasi kailangan tao ang magdusa, tao ang magbayad ng kasalanan ng tao. Kaya naging tao siya. Pero sabi nga, 100% God. Siya ngayon ay nakaupo na sa anang kamay ng Ama sa kalangitan. At sabi nga, nung umakyat ang bahay ng Diyos, siya ay, ang banal na Espiritu ay bumaba. Siya ang kasama natin ngayon. Kaya hindi ko kaya ipaliwanag ito, hindi ko kaya sabihin ang mga ito, mga salita ng Diyos na ito, kung wala ang banal na Espiritu. Yan. Kaya sabi nga, yun po yung layunin. Kaya sabi nga, bababa ang banal na Espiritu ang siya, ang patnubay niyong magtuturo sa inyo ng katotohanan. Yan. Kaya ang banal na Espiritu ay merong damdamin. Pag tayo ay sumusuway, nalulungkot siya. Namimighati siya. Kaya sabi niya, huwag na tayong sumamba ng anumang bagay dito sa mundo nito. Huwag nating bigyan ng kapighatian ng banal na Espiritu. Yan. Kasi kung ang isip natin, so kumakanta tayo, ang isip natin ay nasa labas, He is all-knowing God. Kaya sabi niya, sinasamba ninyo ako, pero yung mga puso ay malayo sa akin. Yan. Kaya dapat yun, i-check natin yun. Ano ba yung motibo natin sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Panginoon? Nabibigyan ba ng kalukuran ng kaluhatian? Tiyak pag nabigyan natin ng kalukuran ng kaluhatian, tiyak sabi ka, masanaan ang pagpapala na mararanasan natin. Amen. Amen. Sabi nga, number 3, do not take God's name in vain. Yan. Huwag natin gawing parang minsan ay yung expression. Yan. Yung pagpupuri sa Panginoon, tapos binabanggit natin yung mga pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. O kaya, minsan sinasabi yung ano natin sa mga lingkod ng Diyos. Yan. Yung tawag dito, minsan sasabihin, ay pastor pa naman, ay born again pa naman. Yan. Kasi hindi lamang yun. Tandaan natin mga kapatid, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Pag sinabi niya, yan ay mga born again, yan ay mga binili ng banal na dugo ng Panginoon. Yan ay mga born again, yan ay mga anak ng Diyos. Yan. Kaya ganun din sa atin ng mga anak ng Diyos, kailangan din natin mag-ingat yan sa ating mga salita, sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawa. Yan. Mag-ingat din po natin kasi sabi nga, nabibigyan natin ng, nadidishonor natin ang Diyos. Yan. Hindi natin siya nabibigyan ng kaluhatian. Meron mga, sabi nga, hindi natin napaparangalan ang Panginoon sa pamagitan ng mga salita ng mga gawa. Kaya, bantayan din natin. Maging maingat tayo. Ito yung mga bagay. Kaya minsan, bakit matagal na akong Kristiyano? Hindi ko man lang maranasan yung mga sinasabi nila na pinagpala ng ganito. Yan. Ang sabi ay pupunta ng pagmumukay. Pero walang pagbabago. Yan. Dahil sa, sabi nga, yung mga bagay-bagay na hindi natin nababantayan, na nabibigyan natin ng kalungkutan ang banal na Espiritu at nadidishonor natin ang ating Diyos, ang pangalan ng ating Diyos. Eh, maging maingat po natin. Number 4, sabi, remember the Sabbath. Napakahalaga ito. Yung sabi na, ang Diyos ay gumawa ng, sabi na, 6 na araw at yung ikapitong araw ay nagpahinga. So, ang sabi din dito, na sabi nga, pahalagahan natin yung araw ng Sabbath, yung araw ng Linggo. Yan, na dapat excited tayo na sumamba at magpuri sa Panginoon. Hindi yung araw ng Linggo, ay nang ako makapagpahinga. Ngayon lang ako makapagpahinga sa school. Mamaya alas 10 pa naman ang gawain, mamaya na ako gumising. Yan. Na dapat ay mas higit. Yan, kung gumigising tayo sa school ng alas 4, dapat mas higit. Kasi sabi nga, huwag natin bibigyan ng pagsiselos ng Panginoon.
Kasi sabi nga, He is a jealous God. Yung ganda-ganda mo, pag pumunta sa party, ang aga-aga mo, malayo pa yung party, nakadisplay na, nakaplansan na yung damit mo. Yan, nakahanda na yung dadalhin mong pagkain. Di ba ka? Yan, mayroong sa school, meron tayong ambagan. Kasi ang tawag doon, yung project, contribution. Yan, o kaya meron yung mga officer, anong tawag doon? Ibig ka lang. Yan, yung mayroong party-party. Party-party. Yan, sito ka mo ng ganyan. Sino ang mag-volunteer? Ay, ako po nga, isang litsong baboy. Yan, kasi pwede naman akong mangutang kay Kumari. Sa halimbawa lang yun. Kung baga katulad yan, yung isang sinasabi, na dapat mas higit doon. Excited na excited tayo sa ibang bagay. Pero pagdating sa gawain sa linggo, ay nakatulog ako kasi siya na, sis, nakatulog ako. Yan. Ay, pag-gising ko ay tapos na pala kayo. Sinadya yun, di ba? Ay, sis, hindi ako nakarating ng linggo kasi dumating yung aking best friend. O birthday ni ganito, nakakahiya naman na hindi ako pumunta kasi nung birthday ko ay pumunta ako. Yan, nakakahiya. Hindi ka nahiya sa tao, pero sabi nga, hindi ka nahiya sa tao. Pero, anong tawag dito? Dapat namas. Yan. Dapat ay lalo tayong mahigat sa Panginoon. Yan. Kasi nabibigyan natin siya ng kalungkutan, sabi nga pagsiselos. Yan. Kaya sabi nga, He is a jealous God. Huwag natin bigyan ng kalungkutan at pagsiselos ng Diyos. Dapat mas higit natin ibigay yung the best paglinggo kaysa sa mga ibang mga okasyon natin. Yan. Ay, mamaya na kung yung birthday ka, na kung muna ay sumabat ng puno sa Diyos. Kahit tagaligpit ka na pagdating mo, okay lang. At least nabigyan mo ng papurihan at kaluburan ng Diyos. Amen? Amen. Yan. So sabi niya, honor your parents. Yan. Tayong lahat ay meron tayong magulang. Ano po yung pangako ng Panginoon sa Kristo? Sabi doon, igalang mo ang iyong ama't ina upang lalawi ang iyong buhay at sasagana. Mga anak, yan, tayong mga anak, yan po yung isang susi. Pag sinabing honor o respect, huwag lamang yung upo, masunurin pang inutusan, kundi sabi nga, ang isang honor ay yung hindi natin binibigyan ng kahihilaan ang ating mga magulang. Na yung dapat na sa, yan si Renz yan, ba? Yung batang yan ay napakabait, napakamasunurin, napakapagbigay sa kanyang mga magulang. Yan, lahat ng kanyang sahod, yung price lang niya ang tinitira niya. Yan. So, nalala po hapon natin, pero pag yung sinasabi, sinabi mo ba ng anak yaan? Ay, anak mong born again dyan, nasa kapit-bahay. Ganyan ba ang born again? Akala ko ang born again ay simba ng simba, ay ano? Yan, yun yung mga pagbigay na, sabi na, nakakapagbigay ng kahihiyaan sa magulang. Tandaan po natin, ang mga anak, hello! Dapat ay nabibigyan ng karangalan, kapurihan ng ating Diyos at ang ating mga magulang. Yan. Tingnan nyo, mag-observe kayo, yung mga anak na mababait, matulungin, at hindi pasaway. Tingnan nyo yung kanilang pamumuhay. Sabi nga, pagpapalain ng Diyos. Ano yung Ate Rod? Yan, tingnan mo si Ate Rod, pinagpapala. Hindi lang ang magulang, kundi pati ang lola. Yan. So, do not bother. Ito po yung, sabi nga, yung pumatay. Ang pagpatay na sinasabi dito ay hindi lamang sa New Testament, ang pagpatay dito ay di pa pinatay, sinaktan, pinatay. Pero pa sa
New Testament, isang halimbawa, tinitingnan mo yung isang tao at humanda ka sa akin. Yan. Humanda ka sa akin. Tayo ay nagkakasala na. O kaya sinisiraan natin siya. Yan. Sinisiraan natin siya, yun ay isang, sabi nga, magpatay din. Tandaan natin. At yun ay kasalanan sa Panginoon. Hindi tayo makakapagtalo. Kaya dapat sabi nga, yung mga ganung bagay ay huwag natin gagawin. Kasi ito yung dahilan kung bakit sabi nga, hindi tayo napagpapala ang Diyos. Yan. At isa pa dito, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga, sabi nga, minana natin sa ating mga magulang o sa ating mga ninuno. Dapat ito ay hinihingi ng tawad. Kasi yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay mayroong, sabi nga, may sumpa. Di ba? Maliwanag doon, sino mang sumasamba sa ganito ay, sabi nga, hindi niya pagpapalain hanggang ika-4 na salilay. Kasama tayo doon. Hanggang sa ika-4 na salilay. Kasi pag sinabing sumpa, yan, ito ay tuloy-tuloy. Pag ito ay hindi nahingi ng tawad sa Diyos, hindi tayo nakalaya doon sa sumpa ng mga ninuno natin, mararanasan niyaan. Pero ito po yung mabuting balita. Yung pagpapala na bilang mga anak ng Diyos, dapat i-renounce natin. Na Lord, yung mga kasalanan ng aking mga ninuno, ng aking mga magulang sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hinihingi ko ng tawad. At nire-release ko, Panginoon, na ako at ang aking mga lahi ay makakalaya sa sumpa. Sumpa ng kahirapan. Kaya, yun po yung mga kapatid, lahat ay anahin natin. Do not steal. Yan, huwag magnakaw, do not commit adultery. Itong adultery na ito sa mga kabataan, kung may nagsasama na sa isang bahay na hindi pa kasal. Yan, dapat ay mahalaga yung kasal. Kasi ang isang tao na nagsasama na hindi kasal ay sabi nga sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagkakasal. Kapag tayo nagkakasal, kahit anong gawin natin, hirap ang mararanasan. At doon naman sa mga kabataan na wala pang asawa, huwag na huwag. At sabi na, yung sex outside the marriage ay kasalanan. At ano pa? Sabi niyo, huwag makipamato sa hindi mananampalataya. Yan. Huwag niyo sasabihin, ay mabukol ang ginawa ng pastor. Yan, hindi ko siya sasagutin, hindi ko siya sisikutin pag hindi siya sumimba. Yan, hindi po yun, siguraduhin natin. Yan. Dahil pag ikaw ay mananampalataya, tiyak bibigyan ka rin ng tunay na mananampalataya kasi ang plano ng Diyos, tayo ay magkasama sa paglilingkod. Amen. Yan, huwag kayong malinlang, huwag kayong mag-isip na yung sasabihin na sabi na ay yung pumupunta siya at pag sila'y kasal na, nagsasawa na, ay maglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayo mag-isip. Lahat ng mga mananampalataya, anak ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, ay may nakalaan na ibibigay ng Diyos na tapat din na naglilingkod sa Panginoon. Pray lang kayo kay Lord. Ako noon sabi ko, Lord, ang gusto mo Panginoon ay tunay at tapat na naglilingkod sa iyo. Siya ay nasa music ministry, siya ay may sasakyan. Specific yun. At ganitong sabi ko, ganitong buwan sa birthday ko. Pero kung ganun, talagang, grabe. Talaga na, yung birthday ko na yun ay talagang binigay ni Lord. Tulad bilang na Lord. Makakapos ko rin yun. Sige, dito na tayo. Do not steal, do not bear false witness. Yan. Dito sa, yung huwag tayong magtitistigo. Yan. Isang halimbawa, hindi lang sa magtitistigo dito. Isang halimbawa, mayroong pangyayari sa iyong buhay. Yan. Na ginawa mo talaga. Yan.
mag-isip ng kung ano yung sasabihin mo. Yan, kung ano yung katotohanan, yun ang sabihin mo. Yan. Huwag kang mga isipin ko doon, maintindihan mo naman ako, Panginoon, ay huwag tayong mag-iimbento ng salita na ikakatwiran. Yan. Pag kinuha mo, sasabihin mo, ma'am, pasensya na po, kinuha ko po yung tissue. Yan. At saka sa mga din, sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, di ba, may mga tissue, may mga air freshener, yan, may mga sabon. Hello! Yan, di ba? May mga bond paper, may mga bullpen. Di ba? Ay, ang dami-dami kong supply. Ay, dahan ko yung aking anak ng bond paper at makalibre. Yan. Ay, ang daming supply na bullpen. Ay, sa aking anak ay dadalhin ko ito isang karton. Halip po yun, pag nanakaw po yun. Yan. Pag nanakaw yun, yun ay para sa opisina. Yan. Ito rin ay nagawa ko rin noon. Kaya nung narinig ko ang salita ng Panginoon, ay pag nanakaw pala yun. Kasi nasa clinic din ako noon. Sa dental, mayroon kaming supply ng mga tissue, air freshener, libre na kami ng lahat naman kami. Pati yung mga kasamahan ko din. Kasi kanya-kanyang clinic, may maraming mag-order ka ng dadamihan mo kasi sabi nga, isasama mo yung kukunin mo. Pero sabi ko, ay mali pala yun. Akala ko tama lang yun. Kaya sinishare ko din sa inyo. Kaya yung di ba, pag nakasakay ka ng aeroplano, remembrance yung kumot, remembrance yung mga tasa, yung mga kutsara, yan. Pero praise God, dahil tinuruan ako ng Panginoon, wala akong nakuhang kumot, wala akong nakuhang remembrance. Yan. Kasi sabi nga, yun ay pagnanakaw. At yun ang isang dahilan kung bakit tayo ay hindi magpala. Yung mga maliit, akala natin okay na, maliit na bagay. At saka yung sa halimbawa, kahit ka-close mo yan, kahit kapatid mo yan, pag pumunta ka sa bakuran niya, sa halimbawa, ang daming mangga. Mitas. Sis, namitas na ako, nanghingi ako. Masama yun. Dapat bago ka kumuha, ay dapat sinasabi. Yan. Hello. Kasi meron minsan palagay na yung load natin. Yan, papasok doon. Oh, sarap naman itong cake na ito. Sis, ang sarap ng cake mo. Yan. Yan. Hindi tama yun. Pag nanakaw yun, dapat sinasabi muna o pinakalo muna. Yan. Ganyan kasi kadisip ang kaaway na yun. Pag hindi natin alam, yan, yung mga bagay na yun. Kaya sabi nga, ang aking, my people will perish because lack of knowledge. Pag hindi natin alam, nadidisip tayo, hindi excuse yun. Hindi ko kasi alam mo. Alam na natin ngayon, pumunta tayo sa bakuran, at may nakita tayong papaya na hilog-hilog kahit gusto mo. Yan, pag-pray mo na lang, Lord, hindi na lang ni sister na ibigay sa akin na lang. Yeah. So, yun po yun, yung isang pagnanakaw at saka yung, sabi ko nga kanina, yung pabalik na. Yeah. Yung do not force witness. Yan. So, kung ano yung katotohanan, yun ang ating kalakaran. Yan. Hindi lamang yung ikaw ay mag-witness sa isang tao, kundi maging sa sarili natin. Yan. Huwag tayong matakot. Kasi sabi nga, ihaharap kayo sa hukuman. Yan. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi gano'n. Dahil, sabi nga, ang banal na espiritu ang magsasalita sa pamagitan. Amen. Amen. Kaya sabi nga, ano man may pangyayari sa buhay natin at tayo ay inaakusahan, yan, kung ano yung katotohanan, yan ang palindigan natin, magsasama tayo sa Diyos. Pag tayo nagkasala, aminin natin na tayo nagkasala. Yan, kung ano man yung kaparusahan, tanggapin natin, sabi nga, ano doon yung pagsama ng Diyos. Kaysa yung, sabi nga, magsisinungaling tayo, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Do not covet. Yan. Kasama na rin po yun, yung pag nasa
inggit, yan magagawa mo ng magnakaw. Amen? So marami pa po mga kapatid. Basahin natin ang Biblia. Alamin natin kung ano yung mga batas ng Diyos at prinsipyo ng salita ng Panginoon. Dahil sabi nga, dito na sa pagkakulit, pag tayo ay patuloy na sumusunod, pinapamuhay, ginagawang pinag-utos, at sabi nga, consistent yung ating paglakad sa prinsipyo ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng walang pagpapala. Pagpatuloy po, sabi nga, ito po yung benefits of practicing God's law and principle. Deepen our relationship with God by obeying God's law and principle. Demonstrate love and respect for Him. Deepening our relationship. Kaya ang lumalalim yung ating relasyon. Mas higit nating nakikilala ang Diyos. Kaya nag-iisip ka pa lang kung anong gagawin mo, meron nang binibigay na salita ng Panginoon. Huwag mong gagawin yan, hindi kalooban ng Diyos yan. Ang mag-asawa ay hindi dapat maghiwalay. Yan. Ito rin, at may mga asawa. Ang sinasabi ng paghihiwalay, kasi kalimitan, hindi naman kami naghiwalay, hindi naman kami nag-away. Ako lang naman ay mag-a-abroad at para sa pangangailangan ng aking mga anak. Yung lalaki maaari yung lalaki ang mag-abroad, babae ang mag-abroad, pero hindi kalooban ng Lord yun, mga kapatid sa mga mag-asawa. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, ang lalaki at babae na pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin sa isang bubong. Dapat magkasama ang pamilya. Yan. Kundi sabi niya, ang lalaki at babae na nag-asawa ay sila ay aalis sa kanilang mga magulang at sila ay magsasama. Yan. Kaya hindi po kalooban ng Lord sa mga mananampalataya na sabi nga, mag-abroad yung isa at maiwan yung isa. Yan. Kundi ang plano ng Diyos sa mag-asawa ay magkasama. Yan. Lalo na tayo mga lingkod ng Diyos. Yan. Sabi nga, yung asawang babae ay binigay sa asawang lalaki na katuwang niya. Amen. Kaya pag wala yung babae, kulang yung lalaki. Kaya yung mga lalaki naman, sabi nga, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ano, Brad? Meron tayong mga may asawang lalaki. Si Kuya Ryan, si Pastor Ryan, si Pastor Marlon. Mahalin yung asawang babae. So, sabi nga, pag tayo ay, sabi nga, patuloy na lumalakad, sumusunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Kaya sinasamahan tayo ng Panginoon at meron tayong, sabi nga, malalim at maayos na relasyon. At ito rin po yun, pag tayo ay nagdesisyon, yan napakadali. Kasi sabi nga, ang salita ng Diyos ang basihan ng ating desisyon. Yan. Hindi yung sa ating mga nangyayari sa buhay natin. Ay, kailangan mo magkabrutano ng Diyos kasi ako'y magtrabaho. Yan. O, kailangan ng, kundi sabi nga yung salita ng Panginoon. Alam niyo po nung namatay yung aking kasama. Pero ito ay, nandito na kami sa Pilipinas noon kasi maliwanag yung salita ng Panginoon na kami ay pumunti dito para maglingkod sa Kanya. Yan. So dumating ang circumstances sa buhay namin, doon, nawala lahat ng resources, namatay ang tatay, at yung oras na yun, tinawagan ako ng doktora ko sa abroad. Sabi niya, anong plano mo? Bumalik ka na dito sa Saudi. So sabi ko ay, hindi ko pa po alam. Pero alam niya agad-agad nagdumating sa salita ng Panginoon sa akin. Ang Diyos doon sa Saudi magpala sa iyo ay Diyos din magpapala sa iyo. Ikaw ay, sabi nga, ikaw ay inalis ko na sa pagtatrabaho. Yan, ang Diyos ang magsusurprise. Pinanindigan ko po yun. Kaya marami mga pastor noon, sabi nila, pag nakilala nila ako na wala ng asawa, may dalawang anak, at walang pangkabuhayan. Wala akong trabaho, wala akong, kumbaga sa physical ay talagang walang pagkukunan, talagang magugutom kami. Pero pinakawakan mo ang salita ng Panginoon. Pag tinatanong nila sa akin, sino wala akong susurprise sa akin? Tapos
Tapos dumating na naman, pinubuka ako sa health center. Kasi nalaman nila na may birth ako. Sabi, Pastora, ikaw ay magbigay ng resume kasi kailangan ko na. Sabi ko, ay, doktora, sabi ko gano'n, hindi pa ako sure. Kasi, lagi akong sabi nga, ang Diyos, yung gabi na lahat ng plano natin, dapat natin ay sa isinasangguni sa Panginoon. Yan. At yun yung basihan natin, yung salita ng Panginoon. Basihan ng ating desisyon. Kasi sabi ko nga doon, pag ako'y pumasok, wala na akong oras na gawain. Yan. Kaya sabi ko, hindi, dito ako. Bakit wala akong, sabi nga, wala akong nakikita na katutubod sa aming pangangailangan. Pero mayroon akong pananampalataya na pag tayo ay maayos yung relasyon natin sa Panginoon, tayo ay konektado sa source ng supply. Amen! Pag mayroon tayong maayos na relasyon sa Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. At yung mga pagsuway natin, sabi nga, parang tubo yan na tayo ay nakakonect sa source ng supply. Na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapalit ng Panginoon. At ito tandaan natin, pag meron tayong pagsuway sa mga prinsipyo at batas na, yun yung mga bumabara. Yan. Kaya i-check po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. So yung pangalawa sabi nga, bring blessing and prosperity. Yan. Walang makakapigil. Kasi pangako ng Panginoon na. Pag tayo ay lumalakad sa batas at prinsipyo na walang makakapigil. Amen. Ang masaganang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Sabihin mo na lahat. Yan ibibigay ng Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy yung merong nagpatotoo na sa pastor na sabi niya gano'n. Sabi ni Lord, pumunta ka sa Amerika. Yan, pumunta ka sa Amerika. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko sa Amerika? Saka wala naman akong, kumbaga yung financial. So sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka ng Amerika. Doon, mag-stay ka sa hotel, at doon manalangin ka. Sabi ng Lord sa kanya, so ano kung yan ang sinabi mo? Sige, sabi ng pastor. So narinig ko po yun na patutuo. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko rin. Sabi ko, Lord, gusto ko rin balang araw pupunta ako sa ibang bansa, hindi upang ako ay OFW magtatrabaho. Gusto ko rin, Panginoon, na pupunta ako, tutulog ako sa hotel at magbe-pray. Yan po. Nangyari po mga kapatid. August 2022, sabi sa akin ng kapatid ko, kami ay magtutor sa Singapore. Sabi ko, pwede niyo ako isama? Kasi sinabi niya sa akin na kami magtutor sa Singapore. Sabi niya, ay pwede mo akong isama? Oo, pwede kitang isama, pero ikaw laan. Kasi sinasama ko rin si Isaan. Kasi Rachel. Pero ikaw laan. So tinanong ko din yung dalawa, ay ako na lang sinasama sa Singapore. Sabi na isa, ay sige nanay, sabi niya, para nasan mo rin yung katulad ng mga ibang pastor. So, yan ang isang patutuo, mga kapatid. Wala sa isip ko kung saan, basta sabi ko, Lord, gusto ko rin. Sabi ko, balang araw ako ay pupunta, magtutor sa isang lugar at tutulog sa hotel at magpe-pray. At yun ang nangyari mga kapatid. 3 hotel sa Singapore ang namin natulugan. At ang nag-pray, yung mga kasama kong mga tourists ay hindi sila mananampalataya. Kaya sila yung sinisiran ko. Mag-share muna tayo bago matulog. Bago umalis, tayo ay mag-pray. Kumain, mag-pray. Kaya sabi ko, wow, ito na yung Panginoon. Kaya, amen. At gusto ng Lord, kaya ito ay nagsishare ko sa inyo kasi gusto ng Lord na maranasan natin. Amen. Ano yung Pastor Marlon? Pupunta yun sa Boracay. Parang gusto mong sumama. Di ba sabi dito sa Deuteronomy, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na iyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa lupa.
Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos. Amen. Diyos ni Yahweh. So, simple lang mga kapatid. Ito mensahe ng Panginoon. Yan, huwag lang tayong na-bless. Yan, kundi, merong mga tinuro ng Diyos sa atin, Lord. Gusto ko, Panginoon, na ako'y makalaya sa mga Diyos-Diyosan. Gusto ko makalaya sa mga sumpa. Gusto ko makalaya, Panginoon, sa, sabi nga, yung, gusto ko na, yung sinasabi mo na araw at gabi ay magbasa ng iyong salita at pagtulay-tulay. Magkaroon ako ng oras, magkaroon talaga tayo ng oras. Kaya sabi nga, pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, para sabi nga, masunod natin ang lahat ng nasusulat at tayo ay sasagahan ng lahat. Kaya magiging tayo kasi sabi nga, pag tayo ay araw-araw na nagbabasa ng salita ng Panginoon, sabi nga, ang mga salita nito yung nag-guide sa atin. Ang mga salita nito, yung sabi nga, ito yung mga basihan ng mga desisyon natin. Yan. Kaya sabi nga nagbibigay ng guidance and direction sa conclusion. God's law and principle are foundation of our living life that honors Him and promotes love, justice, and righteousness. Yan. Sabi nga, dapat ang pundasyon ng ating pamumuhay araw-araw, consistent, ay ang mga salita ng Diyos. Ang mga batas at prinsipyo ng salita ng Panginoon, na lagi natin siya nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Nakakapamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. At yung tunay na pagmamahal sa Panginoon, nga ibigin natin siya ang buong puso, buong isip, at buong ano. Mabigyan natin siya ng kaluguran. Makikita natin, wow, maranasan ko. Lugar yun. Sige po lang po ako tayo po ay nagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord. Lahat po ay pumitik.